Magandang araw sa inyong lahat. Kami ang Group 9 ng Grade 10 Sri Lanka at ito ang aming video reporting ng El Filibusterismo, Kabanata 7, Sisimon. Mayroon lamang tayong 4 na nilalaman sa kabanatang ito. Una ay ang mga tauhan, sumunod ay ang talasalitaan, buod, at huli ay ang aral. Sa mga tauhan ng kabanatang ito, makikita natin si Simon at si Basilio. Si Simon ay isang mayamang mag-aalahas na nakasalamin ng may kulay na umano'y tagapayo ng Kapitan General. Ngunit, siya ay si Juan Crisostomo Ibarra na nagbalik upang magiganti sa kanyang mga kaaway. Si Basilio naman ay anak ni Sisa na nag-aaral ng medisina at kasintahan ni Huli. Sa talasalitaan ay ang mga malalalim na salita galing sa kabanata kasama ang kahulugan. Mulala, hangal, walang malay, inosente. Mulato, mestisang negro. Naggigibit balikat, nagwawalang bahala. Revolver, maikling baril. Yabag, tunog ng lakad. Agam-agam, alinlangan. Alatiit, tunog. Dumanak, dumaloy. Kasagwaan, kapangitan. At ang huli, lihis, salungat. Sa buod, dito natin makikita ang mga pangyayari ng mga tauhan sa kabanatang ito. Pabalik na si Basilio ng bayan nang may nabanaag na liwanag sa gubat at may narinig na mga yabag. Pumunta ang anino sa kanyang kinaroroonan. Nagtago ito at nakitang nandoon si Simon na mag-aalas. Inalis nito ang kanyang salamin at nagumpisa sa paghuhukay. Habang pinapanood ni Basilio si Simon, ay may nagbalik na alaala sa kanya 13 taon nakalipas. Siya ang tumulong sa paglilibing sa kanyang ina na si Sisa at kay Elias. Nagulintang si Basilio sa kanyang natuklasan, ngunit ito ay lumapit upang tumulong nang makita niyang pagod at patigil-tigil si Simon sa paghuhukay. Ngunit tinutukan siya ng baril ni Simon at itinanong kung siya daw ba ay nakikilala nito. Tumugon si Basilio at sinabi na nakikilala siya nito. Inakala ng lahat na siya ay patay na, ngunit kinilala siya ni Basilio na ang lalaking kausap niya ay walang iba kundi si Ibarra. Ano ni Simon? Malaking sekreto ang nalalaman ni Basilio kaya di niya pagsisihan na patay nito dahil ayaw niyang mabolilyaso ang kanyang planong pagiganti. Ngunit dahil sa halos parehas sila ng sinapit ni Basilio at tuhaw din sa katarungan ay dapat daw silang magtulong ang dalawa. Inamin ni Simon na siya nga si Ibarra at ikwinento na nilibot niya ang buong daigdig upang magpayaman upang sa kanyang pagbabalik ay mapabagsak ang pamahalaang sumira sa kanyang buhay. Siya raw ay bumalik upang gisingin ang damdamin ng bayan sa paghihimagsik laban sa pagmamalabis ng taong pamahalaan at sibahan. Di rin sang-ayon si Ibarra sa plano ni Basilio ng pagpapatayo ng paaralan ng wikang Kastila at sa paghingi nilang gawing lalawigan ng Espanya ang Pilipinas at bigyan ng pantay-pantay na karapatan ng Kastila at Pilipino. Ayon kay Simon, magbibigay lamang daw ito ng daan sa Pilipinas sa pagiging bayang walang sariling pagkukuro. Walang kalayaan at pati kapintasan ay hiram dahil sa pagpipilit manghiram ng wika. Katuwiran naman ni Basilio, ang Kastila umano ay isang wikang magbubuklod-buklod sa mga pulo ng Pilipinas, bagay na pinabuluanan ni Simon. Kailanman raw ay hindi raw magiging wikang pangkalahatan sa bayang itong wikang Kastila. Ilan lamang daw ang nakakapagsalita ng Kastila at ang mga ilang ito ay mawawalan sa sariling kakayanan, magpapailalim sa ibang utak at pangalipin. Tinuligsan ni Simon ang mga pangkat na naghahangad luminang sa wikang Kastila at di sa kaalamang magsalita o sumulat sa sarili nilang wika, pati ang mga nagpapanggap na di sila maalam magsalita umunawa ng sariling wika. Dagdag pa ni Simon, mabuti raw kung ayaw silang turuan ng mga Kastila ng kanilang wika. Mas maigi umano na paunlarin ng isang katutubong wikain na mawala ang pagtatanggi-tanggi at magkaroon ng mga layuning pambansa. Dapat din ay huwag hayaang mapalagay ang Kastila na sila ang Panginoon dito at sila'y bahagi ng bayang ito, kundi sila'y mga manlulupig at dayuhan. Sa gayon daw ay mas matatamo ni na Basilio ang tunay na paglaya.
Inamin ni Simon na ito ang dahilan kung bakit hinayaan niyang mabuhay si Basilio, isagani at makaraig na binabalak niyang patayin dahil baka maging hadlang ang mga ito sa pinaplano niyang paghiganti. Paliwanag naman ni Basilio, di daw siya isang politiko, napalagda lamang siya sa kahilingan tungkol sa paaralan dahil inaakala niyang iyon ang mabuti. Ngunit sa paggagamot daw talaga ang hilig niya. Sa kasalukuyang kalagayan ng lipunan ay hindi makakapaggamot ng mahusay si Basilio ayon kay Simon, dahil mas dapat umanong unahin gamutin ang sakit ng bayan. Ngunit para kay Basilio, kaya nga daw niya pinili ang siyensya ay upang makapaglingkod sa bayan. Kalaunan ay nauwi sa kadakilaan ng karunungan ang pag-uusap ni na Basilio at Simon. Napansin ni Simon na tila hindi naantig ang kalooban ni Basilio kaya tinuyan niya ito. Ani ni Simon, wala namang ginagawa si Basilio kundi tangisan ang bangkay ng kanyang ina na parang isang babae. Tutulungan daw niya si Basilio sa paghihiganti. Ngunit ano naman daw ang mapapalan niya sa paghihiganti kung hindi naman daw mabubuhay ang kanyang ina at kapatid kahit gawin niya ito, sagot ni Basilio. Ngunit tinugon siya ni Simon na ang pagpapaumanhin ay di laging kabaitan. Ito ay kasalanan kung nagbibigay daan sa pang-aapi. Walang maaalipin kung walang paaalipin. Saka ipinaalala ni Simon na sa pag-aaral ni Basilio ay maaring danasin nito ang dinanas ni Ibarra. Nagtaka si Basilio. Siya na raw ang inapi ay siya pa ang kamumuhian. Ani ni Simon, likas sa tao na mamuhi sa kanyang inaapi. Ngunit di naman daw sila pinakailaman ni Basilio, kaya pabayaan daw nila siyang makagawa at mabuhay. Tinugon naman ni Simon si Basilio at sinabing magkakaanak din ito ng mababait na alipin at ang mga damdaming mabuti o masama ay mamamana ng kaniyang magiging anak. Dagdag pa ni Simon, walang hangal si Basilio kundi isang munting tahanan, kaunting kaginhawaan, isang asawa, isang dakot ng bigas, mithiin rin ng marami sa Pilipinas. At kung iyan ay ibigay sa kanila, ituturing nilang siya ay mapapalad. Matapos sabing di niya pinagbawalan si Basilio sa pagbubunyag ng kanyang lihim, ay sinabing kung may kailangan si Basilio ay magsadya lamang ito sa kanyang tanggapan sa eskolta. Nagpasalamat naman si Basilio at iniwan si Simon na nag-iisip. Di raw niya napaniwala si Basilio sa paghiganti. May balak din itong maghiganti ngunit naglilihim lamang at nais sarilinin o sadyang wala nang hangad maghiganti. At ang huli naman ay ang aral. Dito natin matatagpuan ang kahalagahan ng ating binasang kabanata. Ang aral ng kabanatang ito ay: una, walang lihim ang hindi nabubunyag. Pangalawa, ang pagmamahal ng sariling wika ay mahalaga upang mapanatili ang pagkakakilanlan at kultura ng bansa. Pangatlo, ang pagkakaisa at pagtutulungan ng mga mamamayan ay kailangan upang makamit ang tunay na pagbabago ng kalayaan. At pangapat, ang paghihiganti ay hindi palaging solusyon sa mga problemang kinakaharap ng lipunan. At dito po nagtatapos ang El Filibusterismo, Kabanata 7, Sisimon. Ako po si Efrain Marenas. At ako naman po si Dasli Malyari. Maraming salamat sa inyong pakikinig.